Alright, magandang araw po sa ating lahat mga minamahal kong taga-subaybay, mga kapatid. I just want to share itong aking thought. Maraming tatanong bakit daw yung aking mga content ay patungkol at patama sa mga traditional na simbahan. Mga simbahan na mayroong mga traditional mindset. Actually, ito po ay dahil sa aking research, hindi lamang sa isang simbahan, kundi halos karamihan sa mga simbahan ng ating mga kaibigan at mga simbahan na kung saan nag-research po tayo ah, kung bakit ang mga simbahang ito ay walang paglago sa espiritual na aspeto ng kanilang mga nasasakupan at of course, walang exponential growth. Ang isang dahilan po dito ay yun pong mindset o mentality po ng mga leader. Okay? So, ang mentality ng mga leader o mga tinatawag ko nga itong mga modernong pariseo, modern religious leaders, ang kanilang mentality na kung saan ito po ay kanilang pinanghahawakan na itinuro lang din po sa kanila nang hindi natin sila masisi ng kanilang mga dating pastor, mga dating manggagawa, at ito na din po ang tradisyonal at kinalakihan marahil ng iglesia. Ang problemang ito o ang tradisyon po na ito ay patungkol po sa mentalidad po nila, mindset nila patungkol sa mga manggagawa, tungkol sa mga pastor. Na ang nangyayari po, titingnan po natin, ng isang simbahan, ng isang tradisyonal na simbahan, tatawag ng isang manggagawa, isang pastor. At ang gagawin po ng mga leaders ay ibibigay ang lahat ng gawain o trabaho doon sa pastor, sa manggagawa. Ang kanila pong ang kanila pong reason, ang kanilang dahilan ay mayroon namang love gift at siniswelduhan ng manggagawa. Kaya ibigay na lang sa manggagawa ang lahat ng gawain sapagkat ang kanilang paniniwala ay ang isang pastor ay siya ang humahawak ng lahat ng espiritual na gawain ng isang simbahan at samantalang yung mga leader ng simbahan they are more on physical aspect of the church or particularly yung mindset o mentalidad po ng mga ng mga diakono na namulat sa ganitong tradisyon. Alright? But you know what? If you're going to look at in the book of Acts, ang mga leaders, yung mga deacons po na itinalaga ng mga apostol, sila po ang nanguna sa mga spiritual na gawain. No? Sila po ang nanguna lamang not just physical, but sila ang nanguna. Well, in fact, most of them ay naging martyr dahil sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. So, hindi lamang sa ah, physical na gawain ng simbahan dapat nakafocus o nakatuon ang mentality ng mga leaders. We are all called by God to a spiritual service. Sabi nga po sa Hebrews that we are all high priest of the Lord Jesus Christ. So, yun po ang naging dahilan kung bakit maraming mga traditional na simbahan na walang paglago, exponentially at saka spiritually dahil ang gumagawa ay ang manggagawa lamang, ang pastor lamang. So, nagiging cycle. Nagiging cycle po ang nangyayari. Ang isang simbahan, sisipain ng pastor kasi hindi na nag-perform ng kanyang gawain, tatawag na naman po sila ng panibagong manggagawa. At ang panibagong manggagawa ay suswelduhan. Okay? Ang ginagawa nga po ng mga tradisyonal na simbahan na ito ay ginagawang alipin, pasweldohang alipin ang mga manggagawa. So the more po na maraming trabaho, the more na tumataas ang sweldo ng isang manggagawa, the more na bibigyan ng maraming trabaho. So ganon, tatawag sila ng manggagawa, ipapagawa sa pastor ang lahat ng gawain. Of course, yung pastor, yung kawawang manggagawa, wala namang ibang income, wala namang ibang pinagkukunan ng pangkabuhayan niya.
of course, magpasikat yon, magtatrabaho, kukunin niya lahat ng, ng gawain ng simbahan mula sa preaching. Of course, ang preaching po ay trabaho. This is our main job, to feed the flock of the Lord Jesus Christ. Mag-prepare ng sermon, uh, prepare ng preaching sa prayer meeting, mag-prepare ng ituturo sa mga Bible studies, and then kung walang maglilinis sa simbahan, maglilinis pa si pastor. Kung walang tutugtog, magpa-practice pa si pastor sa music team. Si pastor ang gagawa ng lahat. Mga visitations. So kay pastor yon. Kailangan bisitahin yung mga members. Yung mga nagtampong mga members, kailangan bisitahin. At kailangan si pastor mismo ang pupunta doon. Ano? At kapag ang anak na ang isang kung may sakit kahit ating gabi, tatawagin si pastor para ipanalangin kasi ang kanilang mentality, ang kanilang paniniwala, ang prayer ng isang pastor ay mas makapangyarihan. Mali po yun, based on James, the book of James, the prayer of the righteous man is powerful and effective. So not just the prayer of the pastor. Now, yun ang nangyayari. Tapos pag dumaan yung maraming taon, nai-stress si pastor kasi nare-realize niya na ginagawa niya lahat ng trabaho, na-stress siya, yung kanyang family, napapabayaan because nasubsob at focus siya doon sa gawain ng iglesia, which is mali, So, hindi na magiging quality ang trabaho ni pastor. At pag hindi na naging quality ang trabaho ni pastor, ang itong mga leaders ay pupulaan na. Hahanapan na ng butas si pastor kasi hindi na maganda ang kanyang trabaho, hindi na maayos, hindi niya na ginagawa ang lahat. Now, kapag nakita ng butas si pastor, yun na yun din yung gagawin na papatalsikin na naman itong pastor, papalayasin na naman sa simbahan itong pastor, at magiging cycle ang mangyayari. Tatawag na naman sila ng panibagong pastor. Kaya nga po, ang isang simbahan na ganito ang mindset, 50 years na ang edad ng simbahan, 50 na din yung pastor na dumaan, at 50 lang din po yung kanilang members. Nakakalungkot isipin. Kasi because of tradition o binabali ng tradisyon ang sinasabi ng Biblia. So napakamaliwanag naman po na ang trabaho ng isang pastor, if you want a pastor to be effective, o ganito ang nangyayari minsan, kapag si pastor ay na-realize niya and he really wants to develop leaders sa pamamagitan ng pagdi-disciple, hindi tatanggapin po yun ng mga leaders. Bakit? Kasi ayaw ng mga leaders na mayroong maging kaagapay si pastor. Gusto ng mga leaders na si pastor lang talaga ang gumagawa ng lahat. Lahat ng mga spiritual na bagay, gusto nila si pastor lang talaga. Kasi trabaho lang po yun ng pastor. But hindi po yun ang sinabi ng salita ng ating Panginoon, which is ito ay binabali ng lahat ng mga traditional na leaders ng mga traditional na simbahan. Sapagkat napakaliwanag sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. Nais kong basahin sa inyo ito ang sabi ni Pablo, at muli ito ay binabali ng mga traditional leader at traditional na simbahan. Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full standard of Christ. You see, one of the responsibility of the pastor, who is the gift from God to His church, is to equip God's people. Ito hindi matanggap-tanggap ng mga traditional na leader na mag-equip si pastor o i-equip ni pastor ang iglesia o ang church para yung church sila ang gagawa ng mga gawain. And yun po talaga. Bakit? Bakit po, mga kapatid, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabagat sabi niya dito in verse 14, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when God
when people try to trick us with lies, so clever, they sound like the truth. So it's all about dito. Number one, the reason why the pastor needs to equip the saints is for us to know our teaching, to know the teaching of the Lord Jesus Christ, to know our doctrines, to know how to defend the gospel. Okay, the gospel can be defended in according to Galatians. And in verse 15, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his church, of the body, the church. So, number one, why the pastor needs to equip the saints or the church. Number one, for us to know our teaching, our doctrines, for us to defend the gospel. Number two, for us to grow mature like Christ. Okay, like Christ, so that we will grow. Sabi ni Apostle Paul dito, we will grow in every way more and more like Christ. All right, in verse 16, he makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So number three reason why the Lord Jesus Christ wants the pastor to equip the church. Number three is for the church to grow spiritually and of course exponentially. All right. So all of this are discipleship. This is a discipleship process which is ito ay hindi again matanggap ng mga traditional na church. Kasi gusto nila si pastor lang ang lahat ng gagawa ng lahat ng mga bagay na gawain sa loob ng simbahan. Hanggang sa makuba, hanggang sa mag-resign si pastor kasi hindi niya na kayang gawin ang lahat. Lahat. That is not the design of the Lord Jesus Christ to His church. The design of the Lord Jesus Christ to His church is the pastor is a gift to the church. The pastor is the trainer. The pastor will train the church and the church will do the ministry. Okay? Yun ang disenyo ng ating Panginoon na hindi dapat baliin, na binabali. Okay? Binibend ng mga traditional na simbahan, binibend ng mga traditional na leader. It's time for us to stop this. All right? It's time for us to fight for this. If we want our church to grow, okay? If we want our church to grow, mature, spiritually and exponentially, why I am including the exponential growth? Because this is what the Lord Jesus Christ, and how can we go and make disciples of all the nations if yung pastor lang ang gagawa ng lahat? Kasi naniniwala ko, ito din yun minsan, ano? Ito din yun minsang ginagawang reason ng mga traditional na simbahan. Sabi nila, okay lang na konti kami, quality naman ang aming mga members. Don't you know that a quality membership precedes quantity membership? Kasi si Jesus Christ, remember, He trained only 12 disciples. And yet, these 12 disciples ay naging 3,000 in the book of Acts chapter 2, naging 5,000, naging tens of thousands, and they filled Jerusalem with their teaching. So, ibig sabihin, mga kapatid, if you have a quality membership, and if you allow your pastor to equip and train you, the fruit of this is exponential growth. All right? Yun ang disenyo ng ating Panginoon. Yun ang design ng ating Panginoon. All right? Sa kanyang iglesia. So, hindi lamang po tayo doon, hindi lamang na sasabihin natin, okay na kami, dito lang kami sa loob ng church namin. That is not the design of the Lord. We worship naman, nagbibigay naman kami, and we have a beautiful building. We have a huge amount of giving. We have all the ministries. Ang dami naming mga ministries, ang dami naming mga gawain. Okay na yun. No, that is not the design of the Lord Jesus Christ, because the Lord Jesus Christ, hindi siya nag-create ng worship team sa kanyang mga disciples. Hindi siya nag-create ng ano-ano pa mang mga ministry sa kanyang disciples. What He did to His disciples is He trained them, He equipped them, He prepared them for the great mission, the great task, which is to go and to make disciples of all the nations. Let's go back to God's original design. Let's fight the traditionalism, okay, of the church. Tradition is not bad, all right, per se,
But if tradition bends the scripture, now dyan po tayo magkakatalo. So muli, bakit ito ang aking content about traditional, why I fight tradition, wrong, unbiblical, wrong tradition of the church is because these traditions bend the biblical design, bends God's original design for His church and for His workers, for the pastors. Pastors, if you are a pastor and you are experiencing this, you can contact me personally, and by God's grace, magtulungan po tayo sa isa't isa. All right? We want our pastors to serve the Lord with joy in our hearts. All right? Hindi dapat yung ministry, ang church ay burden para sa atin. No. It is not a ministry is not a burden. Ministry is our privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. God bless us all. Ito po si Pastor Randolph. At yes, antabayanan niyo po, marami pa po tayong magiging mga content. God bless.